Hello mga pasyalera! Welcome sa ating bagong Fukuoka vlog! Kung sa ating previous vlogs ay nag-shopping at nag-sightseeing tayo, ngayon naman ay food trip ang ating peg. Ipapakita namin sa inyo ang mga underrated pero napakasarap at highly recommended na mga kainan dito sa Fukuoka at mga katabing lugar. Dito? Dito. Nandito tayo ngayon sa Yufuin na around 2 hours ang biyahe mula sa Fukuoka. May separate na vlog tayo sa ating tour sa lugar na ito. Abangan! Karamihan ng mga kainan na madadaanan ay may mga mahabang pila at napansin namin ang humble at authentic ng kainan na ito. Kita-kita naman 'di ba, sa interiors pa lang ay feel mo na ang Japan. Karamihan sa menu nila ay mga rice set meals at ramen. Ito ang in-order namin, ang chicken karage rice set at tempura set. Tingnan niyo naman, yung mga kasama pang side dish, miso soup, ayan, may kanin. Ito. Meron ding dessert na parang mochi. Napakasarap. Paano pumunta sa Shirokuma? Ngayon pa lang ay nagsusorry na kami dahil hindi namin maalala kung saan ang exact na lugar. At sa sobrang underrated ng kainan na ito ay wala siya sa Google Maps. Pero kung gusto niyong bisitahin ang lugar na ito ay malapit siya sa Lake Hidrin. Maglakad-lakad lang kayo sa may nadaanan, opposite na direction ang papunta ng Yufuin Floral Village at nasa bandang kanan ang Shirokuma. Isa sa mga pagkaing hindi dapat palampasin pag namasyal sa Fukuoka ay ang ramen. Dito lang naman kasi in-invent ang sikat na tonkotsu ramen. At ramen baka mo, dito sa second floor ng Hakata Station ay makikita ang ramen street na puno ng ramen restaurants. Mula sa mga sikat na international ramen brands hanggang sa local na ramen restaurants ay mayroon dito. Dito tayo kakain ngayon sa Hakata Awabata do Sanko. Ang unique sa ramen nila ay may topping ito na tonkotsu butter na dito lang daw sa restaurant nila matatagpuan. Ay, kapagod. Pero I'm happy. Sabaw pa lang, pwede na umuwi. Yummy, yummy, yummy. Pagbaba sa first floor ng Hakata Station, galing sa Ramen Street, ay makikita naman ang Drink Street.
Ito ay puno ng mga restaurants na puro izakaya. Sa kaliwa naman ay makikita ang Yamaya na madami ding mabibiling pagkain, mga ready to eat, mga pwedeng pasalubong, may pastries din, at iba pa. Meron din kaya dito mga may 50% discount pagpasara na sila? Tara, tingnan natin. Ang sagot ay parang wala, pero okay lang, madami ding pagpipili ang pagkain dito sa Yamaya. Good morning! Lakad-lakad muna tayo dito sa Dazaifu. Around 30 minutes lang ito mula sa Hakata Station. Papunta sa Dazaifu Tenmangu Shrine ay may shopping street na madadaanan na bukod sa mga souvenir ay meron ding mga pagkain. Isa din sa mga binibisita dito ay ang unique na Starbucks branch na ito na dinesign ng mga sikat na architect sa Japan. Ang must-try na pagkain dito ay ang Omega Emochi na may azuki bean o Japanese red bean na filling. The best ito na kainin habang mainit-init pa. Sunod sa ating listahan ay ang Saizeria. Hindi naman siya underrated sa mga Japanese, pero hindi ito ganoon kasikat sa mga turista. Italian restaurant ito na family diner ang style, pero sobrang affordable ng presyo kahit kami ay nagulat dahil hindi namin in-expect na sobrang mura ng mga pagkain dito. Eto, tingnan natin ang menu nila. May salads na 68 pesos lang. May shrimp at chicken din mula 96 to 103 pesos. Ayan ang mga soup nila, 52 to 103 pesos. Pizza, ayan, napakamura, 137 pesos lang. Meron ding mga grata, nasa 147 pesos. Eto mga iba-ibang uri nila ng pasta mula 137 to 172 pesos. Ayan, meron ding Hamburg steak, 172 to 223 pesos, pati grilled chicken. May grilled lamb pa na nasa 299 pesos. Meron din silang drinks bar na nasa 69 pesos ang presyo per person. Ang lahat ng drinks dito at ito ang mga pagpipilian. Ayan, dumating na ang mga in-order natin. Kumuha tayo ng pizza with mushroom, ito vongole pasta with clam, at meron din tayong Hamburg steak na may kasamang mga side dishes. Kumuha rin tayo nitong grilled escargot. Ayan, sa itsura pa lang mukha ng mamahalin, di ba? Sobrang sulit talaga dito for 137 pesos dahil meron dito more than 10 na piraso ng grilled snails. Last na ipapakita namin sa inyo ay ang Ichiran. Hindi ito underrated na kainan sa Fukuoka or sa Japan in general, pero syempre, hindi makukumpleto ang ating Japan trip kung hindi tayo makakakain ulit na kanilang sikat na Tonkotsu ramen. Ganito ang pag-order kagaya ng karamihan, if not all, ng mga ramen restaurant sa Japan.
Siguraduhin na kunin ang tiket dahil ito ang ibibigay natin mamaya. Nandito na tayo sa ating upuan. Perfect ang itsura sa mga introvert dahil meron tayong solo enclosed space para kumain at hindi nyo rin kailangan makipag-interact sa mga staff. Iabot lang ang tiket いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。こちら、前失礼いたします。 at bibigyan nila kayo ng papel gaya nito para ilagay ang inyong preference sa ramen. Ang mga nakabilog ay ang mga recommended na timpla nila, pero pwede nyo rin namang piliin ang naayon sa inyong panlasa. Para sa akin, natry ko na ito dati at ang mga recommended ang pinakaswak sa aking panlasa.オーダーよしが気にありましたら、前のボタンで入れてください。失礼いたします。お大しごきにありがとうございます。お預かりいたします。食券もお預かりいたします。こちら、お先に失礼いたします。それでは少々お待ちくださいませ。失礼いたします。 Ito ang paligid ng ating upuan. Dito may mga lagayan ng chopsticks, toothpick, dito ay butang ramen, ito yung soft-boiled egg na binigay sa atin kanina. Sa gilid ay meron din ditong dispenser ng tubig. Dati siya ito, hindi ko alam kung bakit tubig na lang ngayon. Meron din ditong mga blocks kung meron kayong mga request at order sheet para sa inyong mga extra orders. Inom muna tayo ng tubig. Napapagod na ako magsalita. Ayan, eto na ang ating ramen. Bukod sa ramen ay meron din tayong kinuhang chashu o pork. Na itlog din dito na nakalimutan ko ang balatan. Sana pala binalatan ko na kanina para makakain na tayo. Pero tingnan nyo kung gaano kasarap ang ating in-order. Talagang marirecommend namin ang Ichiran Ramen pag kayo ay pumunta dito sa Japan. Salamat sa pagsama sa aming food trip at sana ay nabusog namin kayo. See you in our next and final Japan vlog!